Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Marcoleta, mga tambay. At ayon po sa kanya, ito na raw po ang pinakamatindi, pinakamos na korupsyon sa kasaysayan. Pinakamatindi na ginawang korupsyon sa kasaysayan po sa ating bansa. Mga kababayan, ibang klase po ang ginawang pagnanakaw daw po sa ating pera, sa pera ng bayan, sa ating buwis. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta at komentuhan po natin. Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kaban ng bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Totoo po yan, matambay. Nasaksihan po natin pare-parehas po tayong buhay pa, mga kabayan, na ang ginawa po nila ay systematic sa mahigit 3 taon. Wala po nakita taong bayan na improvement ng ating bansa. Lalong-lalo po yung pinagmamalaki po niya na hihigitan pa niya ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, yung bill, better more. Nasaan na yung better more? Mga bayan, ang naging better more, sila pong lahat na mga magnanakaw sa ating bansa. Gumanda po ng gumanda sila at dumami pa ang magnanakaw. Kaya nga po naging better more pa sila, mga hayop na yan umano. Hindi po ba? Kaya po sa kasaysayan po ng ating bansa, sa Republika ng Pilipinas, ayon po kay Senator Marcoleta, ay grabe po. Ito na po, history po ito. Parang pamilya Marcos po, mga tambay. May history po sila. Nasa Guinness Book of Record po. Dahil po din sa pagnanakaw. Hindi po ba? At ganun din po. Malalagay din po sa Guinness Book of Record po. Ito pong binagoong Pilipinas sa pangunguna po ng anak ng diktador umano na si Junior.
ay matatala rin yata sa kasaysayan at masasama rin yata sa Guinness Book of Record. History na naman po ng kanilang pamilya. Unbelievable. Pero ang kawawa, tayo pong mga Pilipino. Tayo po ang kawawa at aping-api sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Dahil lahat po ng kanila pong mga pinagnanakaw na mahigit trilyon na po, ayon kay Senator Marcoleta, ay tayo po ang magdurusa dahil napakalaki na po ng inuutang nila na tayo po ang magbabayad kaapu-apuhan natin ay hindi po makakabayad sa dami po ng inuutang at wala naman pong pinatutunguhan ang mga inuutang nila. Maliban lang po ang pinatunguhan po ay diretso po sa kanilang mga vault at nagiging basura at nailalagay pa sa mga mamahaling maleta. Hindi po ba? Kaya po mga kabayan, sana po magtagumpay po. Magtagumpay po sana ang taong bayan. Kahit ayaw po tayong suportahan ng mga men in uniform dahil wala naman po nakikita ngayon ang napakarami pong mga general sa PNP, sa AFP. Mga kabayan, wala po silang nakikitang ganitong transaksyon o ganitong korupsyon na trilyon na po ang nawawala po sa pera ng taong bayan sa ating buwis. Nakita niyo po, 30% sa binabudget po nila, hindi bababa sa 30%, ang napupunta lang po sa mga bulsa nila. Umano, nakita niyo po kagagahaman, kasuswapang. 6 na taon tayong dadalhin sa ganyan, sindikato, itong mga hindot na ito. Hindi po ba? Kaya sana po, gumawa po sana ng paraan at talagang makasili po sana ng pamamaraan kung katulad po nito na hindi po natin siya basta-basta napakahirap pong hugutin dahil hindi mo basta-basta mahuhugot dahil nga po lahat po sila ay nagsama-sama at nagkampi-kampi itong mga demonyong ito umano. Nakita nyo po, gwardyadong-gwardyado at sana po ay magkaroon po sana ng linaw din at kung at sana magkaroon din po ng pag-iisip ang mga politiko natin, lalong-lalo po yung hindi pa po kinakain na sistema ng systematic na pagnanakaw kung meron pa na natira. At isa rin po kasi itong napakalaking ground, mga kababayan. Isa rin po kasi itong ground ng impeachment. Kaya lang po, alam naman po natin, pagka nag-file ka ng impeachment sa mga demonyo ngayon sa ating bansa, ay dadaan ka sa butas ng karayom dahil po nahandun din po sa Kongreso at sa Senado ang napakaraming magnanakaw. Pero impeachable po yan, mga kababayan. Yung ginawa pong korupsyon, mga kababayan, at alam naman po natin kung sino ang may accountability po lang lahat na yan. Hindi po ba? Lalo-lalo po sa departamento po ng DPWH. Hindi po ba? Sino po ba ang nasa DPWH? Hindi po ba mga kababayan? Sino ba Commander-in-Chief dyan? Alam naman po natin. Kaya po mga kababayan, sana po, hiling po natin at dalangin nga po natin sa may kapal na magwakas na po ang mga kademonyohan ng mga tao ito na talagang grabe pong pinahirapan po at parusa at dalamhati. At lalo-lalo pa, kaya tayo nagdadalamhati dahil dinala po tayo ang ating mga kababayan ay napakarami na po nagbuwis buhay. Nagbuwis buhay na po ang ating mga kababayan dahil po sa kanila pong mga kawalanghian, dahil po sa kasakiman sa pera, ang mga proyekto po nila. Ano po ang nangyayari? Tayo po ang nagkakamatay sa mga proyekto nila, lalong-lalo na dahil nga gahaman sa pera. Kaya po, ghost project po ang ibinibigay sa atin ng mga demonyong yan. Umano, sa buwatan. Hindi po ba? Hanggang contractors, DPWH, mga secretaries, mga undersecretaries, mga engineer, mga district engineer, di ba? Halos lahat. At nahandyan pa mga politiko, at nahandyan pa ang palasyo. Talagang grabe po mga kabayan, kasasakim na mawalang yan ito. Napakarami na pong natotodas, pinagpapahinga na ating mga kababayan. Magmula po Bicol, Luzon, hanggang Bisaya, at meron din sa Mindanao, mga kababayan. Kaya po, dito po, sana po hindi po magwakas ito at hindi po matapos po ito ng ganito-ganito lang. Ng ganito lang po na walang mangyayari. Dahil wala naman po tayong aasahan talaga sa gobyernong ito. Dahil sila po ang sangkot eh.
sila po ang nagpahirap sa atin itong gobyerno na ito. Magmula po sa puno hanggang baba, sila po ang nagkamal dito sa sinasabi ni Senator Marcoleta. At yan po'y pinatotohanan naman ni Saldico at nandyan din si Gutesa. At syempre po ang Diskaya na talagang sila po'y nakonsensya na rin at napakarami pong pinangalanan ng mga politiko. Kaya lang po, wala po silang intensyon na matumbok at talagang mapanagot ang utak po, ang designer, ang nag-design, ang utak, hindi ba? Ang engineer, mga kababayan, hindi po ba? At ang gumuhit, mga kababayan, nitong ginawa nila systematic, hindi po ba, na korupsyon, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, sana po magtagumpay po tayo, sama po natin sa ating mga dasal na nakalipas po ang isang araw. Sana po matapos po sana, hindi po sana mawala ng saysay ang ating ipinaglalaban, lalong-lalo po sa korupsyon na ginawa po nila. Sana po'y mapanagutan po nila yung tamang mga magnanakaw at mismo yung mga ugat at ulo ang sana po ang managot sa mga kademonyo at kawalang hiya nila sa pagnanakaw po nila sa ating buwis, sa ating pera, mga kababayan. Muli po mga katambay, isama po natin sa ating mga dasal na sana po ay mawakasan na po sa lalong mabilis ang mga pinagagawa po nila sa ating bansa, ang mga kademonyohan po nila ay magwakas na po. Isama po natin sa ating mga dasal na hindi na po tumagal at mawakasan ang kademonyohan nila. At ganoon din po mga kabayan, ang dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan at mailayo po ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na maingatan din po, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nakaagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng biyaya, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo at maingatan din po kayo sa kapahamakan. At syempre po mga tambay, sa muli po mga kabayan, ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po. Sa muli. Bye-bye.